Preacher, Brother Richard Gilasio. Minamahal tayong panglatid tumayo, itaas po natin ating dalawang kamay. At tayo po'y sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos para sa kanyang banal na salita. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Anoint Thy words. There is, Lord, put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, cast out right now in the mighty name of Jesus. Be blessed us in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Say amen. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At luwalhatiin po ang dakilat mapagpalang pangalan ng ating dakilang Diyos. Tanay po yung makabalik na po sa ating mga kinaupuan. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect, cherish, to our parents in the Lord, beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, beloved Assistant Pastor Elena C. Almeda. Love and respect also to their beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor. At ganoon din naman po sa mga katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa lahat ng ating minamahal na mga mag-awit, mga manunugtog, at sa lahat ng ating minamahal na magbisita, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay naway patuloy na sumagana sa bawat isa sa atin, minamahal. At tayo na po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Gawa nga ng ating oras ay hindi po mapigilan, mga minamahal, pasado 2:00 na po. Ihanda po natin pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pong mga cellphone, ilagay po muna natin sa ating mga bag, mga minamahal. At kung meron man tayong business, mamaya na lamang po right after ng ating service. Amen? Para makafocus tayo sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, how to get closer to God. How to get closer to God. Paano natin magigain, mga minamahal, paano tayo maging closer, malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat bilang Kristiyano, napakahalaga na tayo po ay malapit sa Diyos. Say amen. Say amen. Kung paanong pinagsusumikapan natin na maging malapit sa ating mga loved ones, sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating mga kapatid. Amen. Iniingatan natin yung ating commitment sa ating mga loved ones. Iniingatan natin yung ating relationship sa ating mga mahal sa buhay. Ito po'y kahalintulad ng ating relasyon, ng ating commitment sa ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyano dapat ay magsumikap na tayo po'y maging malapit sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng aking nabasa, mga minamahal, lahat ng mga faithful, righteous Christian ay kukunin ng ating mahal na Panginoon. That is the day of rapture. That is the time of rapture. Tinatawag po yung caught up. Pagdagit ng mahal na Panginoon sa lahat ng banal, from east, west, north, and south, sa lahat ng corner ng daigdig. Babalik ang Panginoon at kukunin niya yung mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya, yung mga taong malalapit sa Kanya. And then, we surely assured na darating ang araw na yan at tayong mga umiibig sa Diyos, naglilingkod sa mahal na Panginoon, ay kukunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At tiyak na bagay
na kukunin ng mahal na Panginoon. Yung mga taong malalapit sa Kanya. Yung mga taong nagsusumikap na maging malapit sa Kanya. Amen? Tayo po'y dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Sunday. Ano pong purpose natin, mga minamahal? To get closer to God. Say amen. Yung mga rules, yung mga kautusan, batas ng ating mahal na Panginoon, pinagsusumikapan nating i-apply. Yung salita ng Diyos, pinagsusumikapan nating i-apply. We are not only a hearer, but we are also a doer. Hindi lamang po tayo tagapakinig. Say amen. Hindi tayo satisfied as a hearer only. Amen? Hindi tayo, mga minamahal, tagapakinig lang. We are also a doer. Tayo po'y tagapagganap ng salita ng Panginoon. Dahil wala pong pakinabang kung ikaw ay tagapakinig lang at pagkatapos pinapapasok mo sa kabilang tenga, lumalabas sa kabilang tenga, ang tawag sa iyo, hearer, but you are not a doer. Hindi ka tagapagganap. Ang gusto ng mahal na Panginoon, once you are, mga minamahal, a hearer, ang gusto ng Panginoon, maging doer din po tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya para tayo po'y maging closer sa ating mahal na Panginoon, yan po yung commitment, yan po yung relationship, mga minamahal na pinakamainam, yung close ka kay Papa mo. Say amen. Close ka kay mama mo, close ka sa mga kapatid mo, para in times of needs, madali mo silang malapitan. Say amen. Madali mo silang malapitan dahil close ka sa kanila eh. Pero kung merong barrier, merong gap sa inyong relationship in between, sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong kapatid, pag may mga pangangailangan ka, mga minamahal, hirap kang lumapit. That is practical. That is logical. Say amen. Di ba sa tatay mo, paghihingi ka, lalapit ka. Kapag mabait ka kay papa, mabait ka kay mama, minsan nga hindi na tayo humihingi, pero may mga special blessing na binibigay sa atin. Pero what I mean is, madali tayong makalapit. Once na yung commitment, yung relationship natin, mga minamahal, ay close tayo kay mama, kay papa. Amen. Sa politika, di ba? Kapag duol ta sa luwag, malapit tayo sa sandok. Madali tayong masandukan kasi malapit tayo. May mga request tayo, may mga formal request tayo na ibinibigay kay mayor, kay congressman. Dahil close tayo sa kanila, madali nating matanggap yung ating mga request. Say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, in order to grow spiritually and be matured in faith, we must draw near to God and get closer to Him. In order to grow spiritually and be matured in faith, isa pong kailangan natin gawin, we must draw near to God and must be closer unto Him. Dapat ay close tayo para tayo po ay lumago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap po yung relasyon na malayo kayo sa isa't isa. Yung long distance relationship. Sino po yung naka-experience nito? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Di ba? Napakahirap ng long distance relationship. Yung hindi kayo magkalapit, hindi kayo magka-close. Napaka-risky, napakahirap ng ganong relasyon. Ganon din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, nagkakaroon po ng barrier, nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng long distance relationship in between you and your God dahil mga minamahal sa mga bagay na hindi natin nagagawa yung kanyang kalooban. Say amen. Pag hindi mo magawa yung kalooban ng ating mahal na Panginoon, nagbi-build up ka, nagki-create ka ng long distance relationship. Yung pakiramdam mo ang layo-layo niya, yung panahon na kailangan mo siya, wala siya. Amen. Then meron kayong long distance relationship. Ganun na ganun sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. So isa pong dahilan, bakit nagkakaroon ng barrier, nagkakaroon ng gap, mga minamahal, yung relationship mo sa yung Diyos, sa yung Creator, mga minamahal, ang unang dahilan, basahin po natin, mga minamahal, ang sabi rito, para tayo po ay mag-grow spiritually, maging matured in faith, we must draw near to God and get closer unto Him. Ang unang-una natin gagawin is practice forgiveness. Amen? Sanayin natin ang ating sarili na palaging handa sa pagpapatawad sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw. We are living in this imperfect world with imperfect person.
Yung mundo natin ginagalawan, hindi ito perpekto. Say amen. Doon sa langit ang perpekto. Kaya nga gusto natin ng langit eh. Say amen. Kaya tayo nagsusumikap maglingkod dahil gusto natin ng langit. Dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon dahil gusto natin ng langit. Nagtatapat tayo sa pagbibigay dahil gusto natin ng langit. Ginaganap natin ng utos ang salita ng ating mahal na Panginoon sa abot ng ating makakaya. Dahil gusto natin ng langit. Gusto natin maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Gusto natin makapiling ang mahal na Panginoon doon sa kanyang kaharian. Dahil batid ng ating puso, ng ating isip, ng ating pangunawa na doon sa langit nandoon ang kapayapaan at kagalakan na kailanman ay hindi na maagaw mula sa ating mga kamay. Kaya we are striving, serving the Lord, mga minamahal, faithfully. Nagsusumikap tayo na paglingkuran ng mahal na Panginoon ng may katapatan, mga minamahal, para maging malapit tayo sa mahal na Panginoon. So isa sa hadlang para maging close ka kay Lord, mga minamahal, yung mga minamahal, unforgiveness sa puso natin. Amen? Hindi na po tayo mga worldly. Hindi na po tayo mga taong makasanlibutan. Tayo po yung mga Kristiyano na, anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, binago na ng Panginoon ang ating puso. Pagtanggapin mo ang mahal na Panginoon, maglingkod ka sa Kanya na may katapatan, ganapin mo ang Kanyang kalooban, babaguhin niya ang puso mo. Hindi lang ang puso mo, maging ang Espiritu na naghahari sa iyo. Yung dati mong puso na matigas, papalitan ng Panginoon ng pusong may laman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung dati-rati hindi ka marunong magpatawad, tuturuan ka ng Diyos magpatawad. Kung dati-rati hindi ka marunong magpakumbaba, tuturuan ka ng Panginoon na maging mapagpakumbaba sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. Kung dati-rati napakakitid ng iyong kaisipan, konting problema lang aburido ka na, konting problema lang galit ka na, konting problema lang tormented ka na, mga minamahal, pag naglilingkod ka sa Panginoon, mga minamahal, pagkakalooban ka ng Diyos ng malawak na kaisipan. Kaya malalayo ka sa gulo. Amen? Dahil magkakaroon ka ng malawak na kaisipan galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ang sabi rito, practice forgiveness. I-exercise natin, i-practice natin ang pagpapatawad sa mga tao nagkasala sa atin. Yung mga worldly, mga minamahal, kahit umabot pa hanggang kamatayan, meron akong narinig na hanggang kamatayan daw hindi kita mapapatawad. Amen? Hanggang kamatayan, hindi kita mapapatawad, mga minamahal. Just imagine yung mga salita na yan. Yan po'y binabanggit lamang ng mga tao na matitigas ang puso. Amen? Yung mga taong bato ang puso. Pero pag maglingkod ka na sa mahal na Panginoon, yung matigas na puso na yan, yung bato na puso na yan, mga minamahal, papalitan ng Panginoon ng pusong may laman. Kaya magtataka ka, napakadali mong magpatawad. Hindi ka napapayapa, hindi ka masaya. Amen? Hanggat hindi ka nakakapagpatawad sa tao na nagkasala sa iyo. Di po ba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. This in my own experience, hindi ako, mga minamahal, napapayapa. Hindi ako masaya. Hindi ako panatag kapag may galit ang puso ko. Aywan ko lang sa inyo. Ha? Nakakatulog ba kayo ng mahimbing kapag may galit ang inyong puso? Payapa ba ang puso't isipan ninyo kung meron kayong galit sa puso? Mga minamahal, kapag totoo kang Kristiyano, umiibig ka sa Diyos, hindi ka masaya, hindi ka payapa. Mga minamahal, balisa ka kapag ang puso mo'y may galit. Amen? So ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng mga minamahal, yung puso na handang magpatawad. Ang sabi rito, we need to include in our daily prayers. Isama natin sa ating daily prayers that God always prepare our heart to forgive. Ipag-pray natin palagi na, Lord, sa ating mga daily prayers, wag puro bahay, wag puro material, wag puro mga minamahal pera yung ating mga panalangin. Kailangan in our daily prayers, i-include natin na, Lord, gawin mo ang aming puso na palaging handa sa pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. Dahil hindi mo alam mamaya magkamali ang asawa mo, maya-maya magkamali ang anak mo, maya-maya ang kapitbahay mo, ultimo sakyan, pwedeng mayroon taong magkamali sa'yo because we are living in this imperfect world with imperfect person. Hindi natin alam yung office mate mo, schoolmate mo, housemate mo, lahat ng mga taong nakakasalamuha, pwedeng molestahin ka. Pwedeng gawan ka ng kasalanan, pwedeng gawan ka ng mali. Kaya as a believer, as a Christian, gusto natin palaging malinis ang puso natin. Say amen. Ayaw natin na ang puso natin madungisan ng galit.
Ayaw natin ang puso natin madungisan ng puot. Ang gusto natin palaging malinis tayo para sa tuwing tayo iharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nataglay natin ang malinis na puso, dagli ang tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Say amen. Kaya sabi ng Biblia ng ating we need to include in our daily prayers that God always prepare our heart to forgive. Magpatawad, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Alam po ninyo, yung unforgiveness, yung hindi ka marunong magpatawad, dahil ang pagpapatawad, pag may tao nagkasala sa iyo, yung duration, it is biblically written in the Bible, na yung duration is, kapag magkasala sa iyo, huwag mong palubugin ang araw. Sa buong isang araw, magkasala sa iyo ng umaga. Huwag mong hayaan na lulubog ang araw na hindi mo siya napapatawad. Hindi man siya humingi ng tawad sa iyo, pero dapat ang Kristiyano, handa ang ating puso sa pagpapatawad. Humingi man siya ng tawad sa iyo, handa dapat ang puso mo sa pagpapatawad. Eh siyempre, paano kung worldly yan? Hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong humingi ng sorry. Amen? So ikaw naman, mga minamahal, humingi siya ng sorry o hindi, mga minamahal, dapat handa ang puso mo, kapatid. Dahil anak ka na ng Diyos, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggang, dapat handa ang puso mo sa pagpapatawad sa sino mang tao, minamahal, nagagawa sa iyo ng pagkakamali. So yung duration dyan is, wag mo nang palubugin ang araw. Magkasala sa iyo ng umaga, huwag mong palubugin ng araw. Magkasala sa iyo ng gabi, huwag mo nang pasikatin ng araw. Amen? Dapat, hindi palulubog ang araw, mga minamahal, sabi mo, Lord, ang taong ito, pinapatawad ko na. Say amen. Tingnan mo ang mahal na Panginoon. Crucified sa cross. Yung mga Israelita, they are the reason bakit ang mahal na Panginoon nagmanifest in the flesh, iniwanan ng langit. Amen? He left His mighty throne in glory. Ang purpose ng mahal Panginoon, to save and seek the lost. Sino po yun? Yung mga Israelita. Pero yung mga Israelita na dahilan bakit siya bumaba na lupa at mga minamahal, ipakita nga niyang pag-ibig. Ang mga Israelita ang dahilan, hindi tayong mga hintil. Say amen? Hindi tayong mga hintil ang dahilan bakit ang mahal na Panginoon ay nagmanifesto naman at bumalik dito, nanahan dito sa lupa. Ang unang-unang dahilan ay ang mga Israelita. Amen? Dahil sa pag-reject ng mga Israelites na Mahodyo, sa kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila, mga minamahal, pinutol sila sa original na sanga. At ikaw hintil, ang tawag sa atin ay wild olive tree. Tayo po'y mga ligaw na ulibo. Tayo po'y idinugtong sa totoong puno at tayo po'y tumatamasa ngayon, nagpagpapala ng katabaan, mga minamahal, mula sa original na puno. So ang kaligtasan hindi para sa atin, para sa mga Israelita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. But the great mercy of our loving God, mga minamahal, ngayon tayong mga hintil, tayo po ang pinagpala dahil tinatamasa natin ang kaligtasan, tinatamasa natin ang pag-ibig, tinatamasa natin ang biyaya, tinatamasa natin ang pag-iingat, tinatamasa natin ang pagtanggap, tinatamasa natin ang paglingap galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po yung mga sinumpa, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nga sabi ng Biblia, dapat ba tayong magmapuri? Dapat ba tayong magmayabang? Mga minamahal, dahil ang mga totoong sangay pinutol ng Diyos at tayong mga iligaw na olibo ay dinugtong sa orihinal na puno, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo dapat magmapuri. Kaya kung ang orihinal na puno, ang orihinal na sanga ay pinutol ng Panginoon, sino ka na hintil na hindi kayang putulin ng Panginoon kung hindi ka magpapahalaga sa kaligtasan na binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. So ang sabi rito, mga minamahal, yung unforgiveness, meron pong duration dapat. Huwag palubugin ang araw. Amen? Kaya lang, say amen. Say amen. Kaya lang, yung mga unbelievers, mga minamahal, isang buwan, nandiyan pa rin ang galit. Isang taon na, nandiyan pa rin ang galit. Mga minamahal, lilipas na lang ang panahon hanggang sa kamatayan, nandyan pa rin ang galit. Tingnan mo yung uri ng puso nila, bulok sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So tayong mga anak ng mahal na Panginoon, ang sabi rito, we need to include in our daily prayers na Lord, ihanda mo ang puso namin sa pagpapatawad sa mga tao nagkakasala sa amin. Yung unforgiveness, it is sin.
terrible sin, matinding kasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. At yung kasalanan na yan, it harden our heart. Pinapatigas yung puso natin. Kaya kapag may galit ka, napakahirap damhin ang presensya ng Diyos. Say amen. Tama po ba? Tama po ba? Kapag may galit ka, may sama ka ng loob, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, galit ka sa mister mo, galit ka sa kapatid mo, may galit kang tao, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakahirap maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil barrier yan, hadlang yan para maramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Pinapatigas ang puso mo kapag may galit ka. Kaya bilang Kristiyano, winawaksin natin ang galit before tayo sumamba, before tayo dumalo. Winawaksin natin ang galit dahil mga minamahal, mahalaga sa atin na tayo dadalo na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi tayo pumapayag na uuwi. Hindi tayo pumapayag na matatapos ang banal na gawain na hindi man lamang natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Isang malaking kalugian. Sabi ng mahal na pastor, isang malaking kalugian. Dadalo ka sa gawain ng Diyos. Say amen. Say amen. Mga minamahal, linggo ngayon, hindi overnight, no? Huwag tayong matulog. Say amen. Dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon na may sama ka ng loob. Ang hirap maramdaman. Ewan ko lang kung na-experience nyo yan, mga minamahal. And I believe na naranasan ninyo na mahirap maramdaman ang presensya ng Panginoon kapag dumadalo ka sa gawain na meron kang sama ng loob. So basahin natin, mga minamahal, kapag tayo nagtatanim ng galit, yan ay kasalanan. Kahalintulad kasing bigat po yan na tayo po'y pumapatay ng tao. 1 John chapter 3, verse 15. Unang Juan 3, versikulo 15. Ng Juan, kabanata ay 3, at ang talata ay 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanananahan ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Whoso hated his brother is a murderer. Pag may galit ka, nagtatanim ka ng galit, pinalipas mo ang buong gabi, hindi ka nagpatawad, hinayaan mong lumubog ang araw, hindi ka nagpatawad, nag-iingat ka ng galit at puot. At ang sabi ng Biblia, 1 John chapter 3, verse 15, whosoever hated his brother, whosoever hated his sister, his friend, amen? Sabi ng Biblia, is a murderer. So, mababasa natin Revelation 21 verse 8, na yung mamamatay tao saan itatapon? Doon sa kadagat-dagatang apoy, doon sa lake of fire, sa second death. Doon ka itatapon, mga minamahal, init ng apoy ng impyerno, ang iyong mararanasan. Kaya ang sabi rito, in Christian teaching, forgiveness is very needed. Sa katuruan ng Kristiyano, napakahalaga ng pagpapatawad. Mga minamahal, hindi tayo makakapasok sa langit, magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, as long na hindi tayo nagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. If you refuse to forgive to one another and continue letting anger rot and harbor in our heart, mga minamahal, yan po'y mahirap. Kapag pinapayagan yung word na harbor, it means daungan ba? Daungan ng barko. Kapag hinahayaan mo ng puso mo ay maging daungan ng galit, maging daungan ng puot, mga minamahal, mapapahamak ka. Everybody shout, praise the Lord. Dahil yung galit, mga minamahal, tingnan mo ngayon sa dako ng Israel, sa dako ng Iraq. That is conflict of boundaries, mga minamahal. Nag-aaway, batuhan ng bomba, kaliwat kanan, maraming nadadamay na sibilyan, mga minamahal. I-picture out po natin yung word without anger, yung word without wrath, yung mundo na walang galit, yung mundo na walang puot, mga minamahal, walang gulo, walang patayan. Amen? Walang gera. Everybody shout, praise the Lord. Kung lahat ng tao hindi nag-iingat ng galit sa kanilang mga puso. Palakpakan natin ang ating dikiling Diyos. Ephesians chapter 4, verse 32. Kindly pakibasa po. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanata 4, talata po ay 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawarin kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo
ng Diyos kay Kristo. Amen. Amen. Kailangan mo magpatawad para maranasan mo yung pagpapatawad na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So bilang Kristiyano, dapat ay hindi na natin attitude yung tayo po'y nag-iingat ng galit sa ating mga puso. Ano man ang ginawa nila sa atin, ano man ang sinabi nila sa atin, ano mang akusasyon, mga minamal pagbibintang, ano man ang kanilang mga persecution, ano man ang ginagawa nila sa atin, kailangan ipag-pray natin na, Lord, ihanda mo ang aming puso sa pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa amin. Kapag ginawa mo yan, karapat-dapat ka na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Pangalawa, mga minamahal. Number 2, develop the attitude of humility. Atin pong hubugin, mga minamahal, yung katangian na pagiging mapagpakumbabang anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi tayo magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, karapat na makapasok sa kaharian ng langit kung hindi tayo matututong magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa ating mga kapwa. Sabi ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, the Lord resisted the proud. He resisted the proud. Amen? But He give grace to the humble, mga minamahal. Sinasawata ng mahal na Panginoon yung mga palalo, yung mga mayabang, yung mapagmapuri sa kanilang mga sarili. Ngunit kanyang pinagpapala, biyaya ang tinatanggap ng mga taong mapagpakumbaba. He resisted the proud, but He give grace to the humble. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, develop the attitude of humility. Humility is the one of the very important virtue of a Christian. Isang napakahalagang katangian ng isang Kristiyano. Kaya ang ating pangalawang pinag-aaral, develop, mga minamahal, the attitude of humility. Humility is the one of the very important virtue of a believer. One of the very important a virtue of a Christian. Yung pagiging mapagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang pinakamahalagang katangian ng anak ng Diyos na tayo po ay matutong, mga minamahal, mapagpakumbaba sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. It is repeatedly emphasized that humility is valuing others. Humility is looking for the interest of others. Kapag humble ka, hindi lang sarili mo ang iniisip mo, hindi ka selfish. Say amen. Because yung word na humility, mga minamahal, humility is valuing others. Marunong kang magpahalaga sa iba. Amen? Amen? Halimbawa, may sasakyan ka. May madaanan kang kapatiran. Tapos dadaanan mo lang, hindi mo isasakay. Anong tawag doon? You are not valuing others. Hindi mo kita mo naglalakad na nga lang kasi walang pamasahe, di ba? Say amen? Tapos, ikaw naman na may sasakyan ka, hindi mo papasakayin, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Dalawang mata ng Panginoon, nakikita ka. Alam ng Panginoon kung anong uri meron kang puso. Di ba? Baka sabi mo, Brother Joe, pinatatamaan kaming may mga sasakyan. Hindi, totoo lang po, mga minamahal. Frankly speaking, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. May sasakyan ka eh. Nakita mo, kawawa naman yung kapatiran, pawis na paglalakad dahil walang pamasahe. Ikaw naman hindi ka mahihipo. Kayo naman mga kapatiran, kapag binubuksan ang pintuan ng kapatiran na may sasakyan, gusto kayong pasakayin, huwag naman kayong choosy. Hindi na lang sister. Napaka-choosy pa, pinapasakay na nga. Amen? Pagpapala na yun eh. Everybody shout, praise the Lord. Pinasakay ka, iba ka kasakay ka sa aircon. Praise the Lord. Diba? Pero kung kapatiran ka naman na may sasakyan ka, nakita mong naglalakad, hirap na hirap, pawis na pawis, hindi mo pasakayin, you are not valuing the interest of others. Sabi ng Bible, yung word na humility is valuing others. Yung word na humility is looking for the interest of others. Hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Amen? Hindi ka selfish. Hindi ka makasarili. You are looking for the interest of others. Yun ang word na humility. Amen? Gumagawa ka sa gawain ng mahal na Panginoon. You are looking
the interest of others. Nag-aalay ka ng pag-aayuno. Why? Because you are looking the interest of others. Binigay mo ang buhay mo sa gawain as a full-time workers, as a preacher, nagpapagamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon because you are looking the interest of others. You are valuing others. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. That is word humility. Alam po ninyo si King David. Si King David is a great king. Amen? Pero writer din po siya. Kung babasahin natin yung Book of Psalms, that is 150th chapter, yung mga kanta dyan, kinumpose ni King David since na siya po ay shepherd pa lang hanggang siya po ay naging king ng Israel. Pero meron siyang setas dyan, mga minamahal. Hinahanap ko kanina, hindi ko makita-kita eh. Pero alam ko, sulat yun ni King David. Ang sabi niya, mga minamahal sa kanyang prayer, Lord, make me a servant, humble and meek. Gawin mo kong alipin. Great prayer. Para sa akin na preacher. Gusto ko yung prayer na to eh. Gusto ko na i-design ng mahal na Panginoon yung puso ko, gaya ng puso ni Haring David. Although he is king, nasa posisyon siya. Mga minamahal, kung isipin mo, i-picture out mo ang hari mabangis, ang hari malupit, ang hari mayabang, ang hari hindi marunong magpakumbaba, mapagmataas ang hari. Pero kakaibang puso ni Haring David. Dahil sabi ng Biblia, ang puso ni Haring David ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hinubog ng Diyos, minoldi ng mahal na Panginoon puso ni King David. Mga minamahal, upang siya po ay maging perpektong halimbawa sa paghahangad ng puso na kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal. Alam po yung prayer niya, sabi, Lord, make me a servant. All of us are servant. Say amen. Walang boss dito. Amen? Lahat tayo alipin. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Yung iba, yun ang magpautos eh. Amen? Porkit preacher na, yun ang magpautos. Iba merong ganun eh. Porkit tapos na sa pag-aaral, may profesyon na, ayaw na magpautos. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Yung prayer ni King David, sabi niya, Lord, make me a servant, humble and meek. Amen? Help me lift up to those who are weak. Help me to lift up those who are weak. Tulungan mo ko, mahal na Panginoon, na palakasin, itayo, tulungan yung mga mahihina. Marami tayong mga kapatiran ng mga mahihina sa pananampalataya. Mahihina patungkol sa mga pinansyal, material na mga bagay. Amen? Samantalang tayo naman ay pinapasagana, so ibig ko pong sabihin, i-share natin. Iparamdam natin sa kanila na we are servant of God, humble, meek. Dahil yun ang prayer ni King David eh. Lord, make me a servant, humble and meek. Help me to lift up to those who are weak. Itaas, i-lift up. Yun po ang tungkulin natin sa isa't isa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung, dili man tabuluha, buhulano diri. Nga ija-ija, aho-aho. Diba? Bahala kayo dyan. Basta't ako, basta't ako. Okay na ako rito. Nakakadalaw ako, meron akong pangailan. Okay na ako rito, bahala kayo dyan. Yung kaligtasan individual. Pero yung pagiging, yung brotherlyhood, yung pagkakapatiran, amen, kailangan magdamayan tayo sa isa't isa. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, may mga prayer request kayo, hindi po yun masama. Dahil yun pong trabaho namin. Minsan hating gabi, minsan masarap matulog pa, pero may gigising. Okay lang po yun, mga minamahal. Amen? Dahil tungkulin namin yun eh. Masaya kami doon. Kapag may nagpapalihan sa amin, nagpapapray over, masaya kami doon. Kaya yung mga number namin, kunin ninyo. Para kung may mga prayer request kayo, may mga pagpapray over kayo, makatawag kayo sa amin. Amen? Kaya lang po, minamahal, minsan, naaalala nyo lang kami kapag may ipapapray over kayo. Doon nyo lang kami naalala. Sana naman pag may blessing kayo, maalala nyo rin kami. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala nyo lang kami pag may prayer request. Pag may papanalangin. Pero pag may blessing kayo,
Hindi nyo kami maalala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi nyo maalala si Brother Jojo na bigyan lang natin to ng isang panyo. Baka wala ng panyo si Brother Jojo. Di ba? So, what I mean, siyempre, mga workers, pag Pasko, mga minamahal, dapat maalala ninyo na makapagbigay para masaya naman ang mga manggagawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. So humility is valuing others. Humility is looking for the interest of others. Philippians chapter 2 verse 3 after 4. Amen. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kabanata ay 2 at ang talata ay 3 hanggang 4. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having same love, being in one accord of one mind. Lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa sa pag-iisip, magtaglay ng isa sa pag-ibig, magkaisa sa akala at sa ibang lamang pag-isipan. Huwag ninyong gawin ang anumang bagay sa magitan ng pagkakampi-kampi, sa magitan ng pagpapalalo, kundi sa kabaan ng pag-iisip. Ipalagay ang bawat isa sa iba-iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ayon sa iba't iba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na po yung sinasabi natin, looking for the interest of other. Not only in ourselves, mga minamahal, instead valuing others. Yun po ang tinatawag na pagkakapatiran. Huli po, mga minamahal, pangatlo, cultivate the habit of thankfulness. Cultivate the habit of thankfulness, mga minamahal. Ating pong linangin, mga minamahal ko, ang ugali sa pagpapasalamat. Dapat maging grateful palagi ang Kristiyano. Dapat palaging maging thankful palagi ang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin gayahin yung mga worldly, yung mga taong walang alam, yung mga taong mangmang, yung mga taong walang pangunawa sa salita ng mahal na Panginoon. Sila'y nagpapasalamat lang kapag maraming pagpapala. Sila'y nagpapasalamat lang kapag maraming grasya, kapag puno ng pera ang kanilang bank account. Sila'y nagpapasalamat lamang kapag walang sakit, kapag walang problema. Pero kapag nasa gitna na ng kapighatian, gitna ng mga suliranin, kapag ang mga taong ito ay nasa gitna ng mga minamahal kahirapan, sinusumpa na nila, inaaway na nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Minumura na nila ang ating dakilang Diyos. Pero tayong mga Kristiyano, mga minamahal, sa gitna ng pagpapala, praise the Lord. Sa gitna ng pagsubok, praise the Lord pa rin, mga minamahal. Hindi tayo napapagod magbigay papuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan po ninyo ang bansa ng Israel. Instead na dapat sila'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil sila'y binigyan ng kalayaan for almost 400 years of slavery, of mga minamahal, being captives doon sa bansa ng Egypt. Sila'y pinalaya ng mahal na Panginoon at dinala ng mahal na Panginoon doon sa wilderness. Doon sa wilderness, pinabayaan ba sila ng mahal na Panginoon? Hindi sila pinabayaan. Pero sa kabila, mga minamahal ng provision ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal yung people of Israel, they are full of murmurings, criticism. Sila po, mga minamahal ko, ay punong-puno ng pagreklamo sa kanilang puso. Instead na magpasalamat sa biyaya, magpasalamat sa kabutihan, magpasalamat sa kabaitan, magpasalamat sa provision, magpasalamat sa pag-iingat, nagawa pa nilang magreklamo sa ating mahal na Panginoon. Imagine, mga minamahal, sa haba ng taon ng kanilang paglalakbay, 40 years, mga minamahal of journey, yung people of Israel, pero yung kanilang sandalyas hindi na upod. Amen. Hindi na upod, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Yung kanilang damit hindi na luma. For almost 40 years na journey, hindi na luma yung kanilang damit, mga minamahal. Kapag umaga, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay ang hamog ay nagiging
tinapay, mga minamahal na tinawag na mana, pagkain, tinapay na galing sa langit. Kapag hapon naman, inuutusan ng Panginoon mga langgam, dumapo sa kanilang harapan upang sila'y makakain ng karne. Amen? Kapag araw ang mahal na Panginoon ay nagiging haliging ulap upang hindi sila mainitan, grabing provision, grabing biyaya, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, nakakalimutan nila ang kabutihan na madali silang makalimot. Meron silang sakit na spiritual amnesia. Mga minamahal, madali silang makalimot. Dapat ang Kristiyano, huwag tayong madaling makalimot. Dapat, mga minamahal, sa tuwi-tuwi na ay binubulay-bulay natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon na gawa sa ating buhay. Dahil doon tayo ma-refresh, doon tayo magkaroon, mga minamahal, ng courage sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag palagi nating binubulay-bulay ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Kapag makalimutan mo na ang kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay mo, manlalamig ka. Dahil ang gusto ng kaaway, imbis i-focus mo ang isip mo, ang puso mo sa kabutihan ng Diyos, pinipihit ng kaaway ang puso mo, ang isip mo, na itutok sa mga material na bagay. Amen. Itutok sa ambisyon, itutok sa propesyon, itutok sa pagparami ng pera. Yun ang gusto ng kaaway. Pipihitin niya ang puso at isip mo para mabaling ang iyong paningin sa mga bagay na pansamantala lamang. Pero kapag nakapokus ka sa kabutihan ng Panginoon, may problema, mananatili ka pa rin naglilingkod. Galak na galak pa rin ang puso mo dahil sa isip mo, sa puso mo, patuloy ako maglilingkod dahil ang Diyos ay mabuti. Naunawaan mo natin serving the Lord, mga minamahal. Amen? May pagpapala, may biyaya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So ang sabi rito, cultivate the habit of thankfulness. Ang sabi rito, recognizing all the blessings comes from God. At sabi rito, mga minamahal, we need to recognize always the blessing of the Lord. At ang blessing na yan, lalong-lalo yung mga pagpapalang galing sa ating mahal. Live your life in gratitude. Mabuhay tayong punong-puno ng pagpapasalamat. Grabing blessing sa mga Israelites. Pero nagawa pa rin nilang magreklamo, mga minamahal. Kaya makita mo, nagalit ang mahal na Panginoon sa kanila. Yung 20 above, hindi nakapasok sa promised land. Pero yung 20 below, alam po ninyo yung 20 below na yon? Kung pag-aaralan natin ng Biblia, yung 20 below, yun po yung mga bata na yun na ipinanganak na during their travel time. Kasi 40 years silang nag-travel eh. Amen? Tama po ba? 40 years silang nag-travel. So yung 20 below, makakapasok sa promised land. Pero yung 20 above, hindi na makakapasok. Kapag edad mo 30, 40, hindi ka na makapasok. Dahil nagalit ang Panginoon, instead na magpuri sila, instead na magpasalamat sila, reklamo sila ng reklamo. Amen? Yung nakikita nila, yung pagkakamali, hindi lang nakikita yung mabubuti. Everybody shout praise the Lord. Yan na po ang nagiging perspective natin kapag ang puso natin ay nalilihis na sa tama. Ang nakikita natin puro mali. Ang nakikita natin puro katitisuran. Kapag yung perspective natin ay nalilihis na sa mali. Say amen. Pero kapag ang ating pananaw, mga minamalay, nakatutok sa kabutihan ng Diyos, kapag ang ating pananaw nakatutok sa kabaitan ng Panginoon, kaya nga sabi ng Bible fix your eyes on Jesus. Itutok mo ang iyong paningin sa ating mahal na Panginoon na ang Diyos mabuti, ang Diyos mapagpala, ang Diyos mabait, ang Diyos mahabagin, mga minamahal. Lahat nasa katangian ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero kapag hindi ka dyan nakatutok, ang makita mo katitisuran. Matitisod ka sa preacher, matitisod ka sa worker, matitisod ka sa instrumentalist, matitisod ka sa mga awit, matitisod ka sa kapwa mo kapatiran. Marami ka nakikita ang katitisuran dahil nakapokus ka doon eh. Kaya kung dadalo ka, nang binabantayan mo yung pagkakamali ng iba, huwag ka na lang dumalo. Tama? Kasi out of blessing ka pa rin eh. Yung tinitingnan mo mali, yung pagkakamali, yung katitisuran. Dadalo ka, ang gusto mo ipagpalain ka, i-bless ka. Tapos dadalo ka, ang tinitingnan mo yung pagkakamali ng iba. Huwag ka na lang dumalo. Ganon din eh. Say amen. Dibdiban lang po ang pagsasalita. Dadalo tayo dahil gusto natin i-bless. Pero pag dumalo ka nang hinahanap mo yung pagkakamali ng iba, anong blessing ang matatanggap mo? Anong pagpapalang matatanggap mo? Wala.
Say amen. Wala kang matatanggap na blessing. Everybody shout praise the Lord. Dahil ang first reason, bakit tayo dadalo sa gawain ng Panginoon, mabless ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag mabless ang mahal na Panginoon, automatically, mabibless din po tayo, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag dumalo ka sa gawain, focus. Huwag mong tingnan yung kaliwat kanan, mga minamahal. Amen? Huwag mong tingnan yung iba. Basta ikaw nagpupuri, kung may nakikita ka nagsiselfon, bahala sila. Di ba? Bahala kayo kung nagsiselfon kayo. Basta ako magpupuri. Kung nagchichismisan yung katabi mo, bahala sila. Basta ikaw nakapokus ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil may kwento dyan eh. Isang miyembro ng church, nagreklamo sa pastor. Sabi niya, Pastor, last attend ko na to. Hindi na ako dadalo. Dahil dito sa church, imbis magpuri, imbis mag-worship, yung iba naglalaro ng ML, yung iba nagchichismisa, yung iba business ang inaatupag, yung iba mga minimal paninira ng mga kapatiran. So para sa kanya, wala ding kwenta. Sabi ng pastor, sige, ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng baso, lagyan mo ng tubig, punuin mo. Kailangan umikot ka ng 2 beses. Walang masasayang. Amen. Kumuha siya ng baso, linagyan ng punong tubig, umikot ng 2 beses, tuwang-tuwa pa siyang lumapit sa pastor. Sabi niya, Pastor, walang nasayang na tubig. Sabi ng pastor, bakit walang nasayang? Sabi niya, ingat na ingat ako eh. So, ibig sabihin, nakafocus siya doon sa baso na walang masayang na tubig. Amen. Kasi nakafocus siya eh. O dapat sabi niya, ganyan din ang pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Kailangan sa Diyos ka lang nakatutok. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Huwag kang tumingin kung kani-kanino. Kung ang katabi mo tulog, pagpuri ka sa mahal na Panginoon. Sagutin yan eh. Amen? Kanya-kanya tayong sagutin eh. During gawain, matutulog ka. Lalo na kung preaching. Praise the Lord. Ang ibig sabihin yan, hindi mo rin respeto ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil kapag siyempre kausap mo si Mayor, nasa harap ka ni Mayor, tutulugan mo si Mayor. Di ba? Tutulugan mo si Congressman. Siyempre anong iisipin? Itong tao na ito pambihira. Ganon din ang mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo nangangaral ng salita ng Panginoon, focus tayo sa salita ng ating dakilang Diyos. So, ang sabi rito, mga minamahal, live your life in gratitude. Mabuhay tayo sa pagpapasalamat palagi sa mahal na Panginoon. May pagsubok, huwag magreklamo. May kahirapan, huwag magreklamo. May katitisuran, huwag magreklamo. Sometimes, mga minamahal, unfair ang buhay, huwag magreklamo. Sometimes, wala tayong masaing, wala tayong pamasahe, huwag magreklamo. May mabigat na pagsubok na tila hirap na tayong makahaon, huwag magreklamo. Mga minamahal, wala tayong pangupa ng bahay, huwag magreklamo. Walang pambayad ng tubig, walang pambayad ng kuryente, huwag magreklamo. Purihin ang mahal na Panginoon. Magpasalamat pa rin. Ano man ang sitwasyon na ating kinakaharap, dapat ang Kristiyano ay matutong magpuri, matutong magpasalamat sa mahal na Panginoon dahil lahat ng bagay ay pinapahintulutan ng Diyos at meron siyang mabuting layunin. Sometimes meron tayong kinakaharap na problema, hindi tayo makahon-ahon. Huwag magreklamo, kapatid. Magpuri, luwalatin, sambahin ang Diyos. Cultivate the habit of gratitude. Maging thankful tayo, minamahal sa lahat ng bagay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na gaano man ang ating pinagdadaanan na pagsubok, magpasalamat pa rin sa ating dakilang Diyos. Sa mga oras nito, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. In order to grow spiritually and be matured in faith, we must draw near to God and get closer to Him. Yun ang ating asikasuhin. Maging malapit tayo palagi sa mahal na Panginoon. Dahil kapag malapit ka sa mahal na Panginoon, meron kang katiyakan sa buhay na walang hanggang. May pagsubok, may problema, may kahirapan. Kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo ang mga bagay na kalooban ng Diyos upang manatili kang malapit. Napakahirap ng relasyon na malayo sa Diyos. Yan po ang totoo, mga minamahal. Ang inyong paglingkod, hindi ako masaya kapag hindi ko nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Dahil pakaramdam ko kapag hindi ko maramdaman ang kanyang presensya, ang layo-layo ng mahal na Panginoon sa akin. At ang pakiramdam na yun, ayaw ko ng ganong pakiramdam.
Ayaw ko ng pakiramdam na malayo sa akin ang mahal na Panginoon. Dahil ang pinakamasarap na pakiramdam ng Kristiyano, yung tayo po ay nasa presensya palagi ng Panginoon. Amen. Yung sabi pa nga ng awitin, yung libu-libong araw, mga minamal, ay mas maalaga ang isang araw na nasa piling ka ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang silbi ang maraming araw kung wala ka naman sa presensya ng Diyos. Ngunit ang isang araw na nasa piling ka ng Panginoon, nasa iyong presensya ng Diyos, mga minamal, isang pinakamainam na araw na tayo po ay malapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ng Diyos. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, at sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay, kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tulad, itali mo ang sala mo. Hirap at usay, tinis mo, hanggang sa panayan, pinaglaban mo, Kristo. Salamat, Lord. Panginoon, Thank you, Jesus. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Kung gusto kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat na inahalang ang papuri pa sa samba, ang buhay ko'y dahil sa'yo.
mga pagkakamali, ang kabutihan mo'y nananatili. Ang kabutihan mo'y umahapaw. Ang kabutihan mo'y hindi nauubos, hindi natatapos. Mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kay buti na glory to Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory, glory, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin, minamahal. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito. Aming tinataas ang aming mga kamay, buong puso kaming lumalapit. Buong puso kaming dumudulog, nagsusumamo, na kami patnubayin mo, mahal na Panginoon. Maging maayos ang aming paglilingkod sa iyo. Maging maayos ang aming pagpapagamit sa iyo, mahal na Panginoon. Magampanan po namin ang aming buong katungkulan sa paglilingkod sa iyo upang kami maging malapit sa aming relasyon, sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Turuan mo kaming maging mapagpatawad sa lahat ng panahon. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba. Matutong magpasalamat anuman ang mga pangyayari sa buhay namin. Pagpapala man o pagsubok, ay matuto kaming magpasalamat sa iyo. Dalangin namin na kami panghawakan mo sa lahat ng oras hanggang sa araw ng iyong banal na pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, anumang sakit, mga minamahal, ating ipanalangin ng kagalingan, problema, kalutasan, galing sa ating mahal na Panginoon, sa ating po mga webcast viewers. Ilagay po ninyo ang inyong kamay sa inyong ulo, kabilang kamay, mga minamahal, sa mga screen ng inyong mga gadget. Sama-sama tayong manalangin. Hallelujah. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, unat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong mo ito sa aming mga ulo. Sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, anumang karamdaman gumaling, anumang problema malutas, sa pangalan ni Jesus, cast out right now demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmity is cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Ngayon naman tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love toward the risen Papa Jesus. Lahat po tayo tumulon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus.